Itinaboy ako ng asawa ko at inangkin ang lahat ng ari-arian ko. Ibinigay lang pala niya ang lahat sa kanyang kabit. Ang tanging natira sa akin ay isang luma at gasgas na debit card na iniwan ng aking ama. Akala ko ay zero na ang balanse nito. Pero ito pala ang magpapanginig sa takot sa bank manager. Halika. Sabihin mo sa akin kung saan ka nanonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Para sabay nating tuklasin ang hiwaga sa likod ng kwentong ito. Ang masangsang na init ng panahon sa Maynila ang sumalubong sa balat ni Liana. Pagbaba pa lang niya mula sa sinakyang Grab. 2 linggo siyang namalagi sa isang maliit na bayan sa Laguna. Inalagaan niya ang kanyang ina na kritikal ang kalagayan. Ngayong stable na ang kanyang ina. Babalik na si Liana sa kanilang tahanan. Sabik na siya sa ginhawa ng kanilang luxury penthouse. At syempre, sa kanyang asawang si Marco. Hila-hila niya ang kanyang maliit na maleta sa lobby ng Key The Pinnacle. Isa sa mga pinakaprestihiyosong kondominium sa Bonifacio Global City. Ang sentro ng karangyaan sa Metro Manila. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Nang tumunog ang elevator sa ika-30 palapag. Pagod na pagod siya. Pero masaya siyang makauwi. Malamig at tahimik ang pasilyo. Nakarating siya sa harap ng unit 30G. Ang kanilang penthouse. Kinalkal ni Liana ang kanyang bag. At inilabas ang keycard para sa apartment. Itinapat niya ang card sa digital reader sa pinto. Beep. Beep. Isang pulang ilaw ang umilaw, access denied. Napakunot noo si Liana. Sinubukan niya ulit. Beep. Beep. Ang weird naman. Baka na-demagnetize lang. Bulong niya sa sarili. 2 beses niyang pinindot ang doorbell. Ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay may mga yabag na narinig sa loob. Sinundan ng mahinang tunog ng pagpihit ng lock mula sa loob. Bumukas ang mabigat na pinto. Nakatayo roon si Marco. Ang kanyang asawa. Pero hindi ito ang Marco na kilala niya. Malamig ang mga mata ng lalaki. Nakasuot siya ng isang silk robe. At sa kanyang liig, may sariwang marka ng matingkad na pulang lipstick. Ah! Nakabalik ka na pala. Sabi ni Marco. At hindi ito isang mainit na pagbati. Tila huminto sa pagtibok ang puso ni Liana. Marco. Bakit? Bakit hindi gumagana ang susi ko? Tanong ni Liana. Nanginginig ang kanyang boses. Kasi pinalitan ko ang mga lock. Sagot ni Marco. Habang nakaharang pa rin sa pasukan. Mula sa loob ng apartment. Isang malinaw na halakhak ng babae ang umalingaw-ngaw. Bebe. Sino yan? Kung ahente yan. Paalisin mo na. Isang bata at napakagandang babae. Mas bata kaysa kay Liana. Ang lumitaw sa likod ng balikat ni Marco. Agad siyang nakilala ni Liana bilang si Sabrina. Isang lokal na Instagram model na sumisikat. At siyang nagpapasama sa tiyan ni Liana. Suot ni Sabrina ang silk robe ni Liana. Ang mismong robe na regalo ni Liana sa sarili para sa kanilang wedding anniversary noong nakaraang taon. Tiningnan ni Sabrina si Liana mula ulo hanggang paa. Hinuhusgahan ang kanyang simpleng damit pambiyahe. Ang kanyang pagod na mukha at ang kanyang gasgas na maleta. Oh! Sabi ni Sabrina na may mapanuyang ngiti. Hindi pala ahente. Ang ex-wife pala. Ex-wife. Marco. Ano nang ibig sabihin nito? Pabulong na tanong ni Liana. Ramdam niya ang panunubig ng kanyang mga mata. Sino siya? Bakit siya nasa bahay natin? Bakit suot niya ang damit ko? Bumuntong hininga si Marco na para bang si Liana ay isang maliit na abala. Makinig ka. Liana. Tapos na tayo. Mas mabuting mag-usap tayo sa baba. Huwag kang gagawa ng eksena rito. Hindi man lang siya binigyan ni Marco ng pagkakataong makapasok. Lumabas siya sa pasilyo.
Isinara ang pinto sa kanyang likuran. Iniwan si Sabrina na may mayabang na ngiti sa loob. Walang imik si Marco habang pababa sila sa elevator. Tulala si Liana. Hindi kayang iproseso ng kanyang utak ang mga nangyari. Ang amoy ng pabango ni Sabrina. Isang mamahaling pabango na hindi niya gusto. Ay nanunuot sa robe ni Marco. Tumunog ang elevator. Bumukas sa abalang lobby. Rush hour na ng gabi. Ilang residente ang tumingin sa kanila nang may pagtataka. Mabilis na naglakad si Marco patungo sa isang sulok ng lobby. Medyo tago. Malapit sa isang malaking salaming bintana na tanaw ang mga nagtataasang gusali ng bis. Sumunod si Liana na parang isang robot. Marco. Ipaliwanag mo ito sa akin. Hiling ni Liana. Halos hindi marinig ang kanyang boses. Ano pa ang ipapaliwanag? Malamig na sabi ni Marco. Hindi pa ba malinaw? Tapos na tayo. Ganoon na lang. Pagkatapos ng 10 taon? Pagkatapos kong alagaan ang nanay mo nang ma-stroke siya noong 1 taon? Pagkatapos kong tulungan kang itayo ang lahat mula sa wala? Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Marco. Tinulungan akong itayo mula sa wala. Huwag kang ang katawa-tawa. Liana. Naging successful ako dahil sa sarili kong pagsisikap. Ikaw. Isa ka lang pabigat. Lalo na nang magtagal ka sa pag-aalaga sa nanay mo sa probinsya. Nakalimutan mo na ang iyong tungkulin bilang asawa. Ang tungkulin ko. Tingnan mo ang itsura mo. Turo ni Marco kay Liana na may pandidiri. Gusgusin. Hindi maayos. Isa akong malaking developer. Kailangan ko ng partner na ka-level ko. Hindi isang simpleng may bahay na tulad mo. Napanganga si Liana. Ang lalaking nasa harap niya ay parang isang estranghero. Si Sabrina. Kaya pala matagal na to. 1 taon na kami. Sabi ni Marco na walang bahid ng pagsisisi. At mas naiintindihan niya ako. Biglang lumapit ang isang security guard ng gusali. Itinutulak ang isang maliit at punit-punit na duffel bag. Ang parehong bag na ginamit ni Liana noong unang lipat nila sa Maynila. Kinuha ni Marco ang bag at inihagis ito sa paanan ni Liana. Bahagyang bumukas ang laman nito. Ilang lumang damit at isang pitaka. Iyan ang mga gamit mo. Ang iba. Itinapon ko na. Sabi ni Marco. Pagkatapos ay inihagis niya ang isang brown na envelope sa ibabaw ng bag. Iyan ang divorce papers. Napirmahan ko na. Nasa loob ang settlement. Lahat ng ari-arian. Itong penthouse. Ang mga kotse. Ang kumpanya. Lahat ay nakapangalan sa akin. Pumasok ka sa kasal na ito na walang dala. Aalis ka na walang wala. Sa wakas ay bumuhos ang mga luha sa mata ni Liana. Hindi lang ito kahihiyan. Ito ay pagwasak. Hindi. Hindi mo to pwedeng gawin. Oh. Kaya ko. At ginawa ko na. Sabi ni Marco. Ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. Pirmahan mo ang mga papel na iyan. Kung magpapakabait ka at hindi hahabol sa mga ari-arian. Baka maging galante pa ako at bigyan ka ng pera para sa pamasahe sa bus pauwi sa probinsya ninyo sa Laguna. Nagsimulang magbulungan ang ilang tao sa lobby. Nakikita ang eksena. Naramdaman ni Liana na siya ay hubad. Umalis ka na. Pasutsot ni Marco. Pero bahay ko rin ito. Hindi na ngayon. Sigaw ni Marco. Security. 2 security guard ang lumapit. Mukha silang hindi komportable. Pero malinaw na nasa panig sila ni Marco. Ang may-ari ng penthouse. Pasensya na po. Ma'am. Wag na po kayong gumawa ng eksena. Marahang sabi ng isa sa kanila. Habang hawak ang braso ni Liana. Kinalagad palabas si Liana. Lumingon siya.
Tinitigan si Marco ng may desperasyon. Marco. Pakiusap. Tinitigan lang siya ni Marco ng walang emosyon. Pagkatapos ay tumalikod at naglakad patungo sa elevator. Sa itaas, malapit sa mezzanine, nakita ni Liana ang anino ni Sabrina. Nanonood sa kanyang tagumpay. Ang mabigat na salaming pinto ng lobby ay sumara sa likuran ni Liana. Inihiwalay siya sa buhay niya sa loob ng 10 taon. Itinapon siya sa abalang bangketa sa ilalim ng langit ng dis. Na nagsisimula ng dumilim. Dala lang ang isang duffel bag ng mga lumang damit. At ang mga divorce papers na uminsulto sa kanya. Mabilis na dumilim sa syudad. Nagsimulang umilaw ang mga poste ng ilaw. Ngunit para kay Liana, ang buong mundo ay madilim. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang ingay ng mga busina mula sa trapiko sa EDSA ay parang mga dagundong sa kanyang tainga. Wala siyang mapupuntahan. Ang kanyang ina sa Laguna ay nagpapagaling pa. Hindi niya kayang idagdag ang bigat ng balitang ito sa pasanin ng kanyang ina. Dinala siya ng kanyang mga paa sa Luneta Park. Umupo siya sa isa sa mga bakanting bangko. Nakatitig sa skyline ng Maynila. Kumalam ang kanyang tiyan. Hindi pa siya kumakain mula umaga. Kabalintunaan. Sa paligid niya, nabubuhay ang mga kainan. Ang amoy ng lechon. Crispy pata. At halo-halo ay lumulutang sa hangin. Lalong sumakit ang kanyang tiyan. Nagtawanan ang mga tao. Magkasintahan na magkahawak kamay na naglalakad. Pakiramdam ni Liana ay isa siyang multo. Hindi nakikita. Hindi umiiral. Binuksan niya ang pitakang inihagis ni Marco. Sa loob, mayroong humigit kumulang na 500 piso. Hindi sapat kahit para sa isang gabi sa murang motel. Kinuha niya ang kanyang telepono. 5% na lang ang baterya. Dali-dali niyang binuksan ang mobile banking app para sa kanilang joint account. Balance, 0. Nilimas siya ni Marco. Kinuha ang bawat sentimo na pinagsamahan nila. Kasama na ang mga ipon ni Liana bago sila ikasal. Isang malamig at mabigat na desperasyon ang bumalot sa kanya. Tapos na. Nasa pinakababa na talaga siya. Magiging palaboy siya ngayong gabi. Ang mga luha ay bumagsak ng walang tunog. Tiningnan niya ulit ang laman ng kanyang pitaka. Sa likod ng isang slot, may isang kupas na larawan. Isang larawan ng kanyang ama. Si Mang Tomas. Isang simpleng magsasaka ng niyog na pumanaw 10 taon na ang nakalipas. Bago pa ikasal si Liana kay Marco. At sa likod ng larawang iyon, may iba pa. Hinugot ito ng nanginginig na mga daliri ni Liana. Isang kupas na asul na debit card na natutuklap na sa mga gilid. Halos hindi na mabasa ang logo. Pamana Bank. Isang maliit at lumang bangko. Natigilan si Liana. Naalala niya ngayon na ibinigay ito ng kanyang ama noong siya ay 17. Noong unang beses siyang umalis ng bahay para magkolehiyo sa Maynila. Ingatan mo ito. Anak. Sabi ng kanyang ama noon. Malambing ngunit matatag ang kanyang boses. Ito ay isang account na ginawa ni tatay para sa iyo. Huwag mo itong gagamitin maliban kung talagang kailangan. Huwag mo itong ihalo sa panggastos mo. Isipin mong hindi ito umiiral. Magkano po ang laman? Tay? Tanong niya noon. Mumiti lang ang kanyang ama ng misteryoso. Sapat para maging angkla. Kung mararamdaman mo na lulubog na ang barko mo. Gamitin mo ito. Pero hanggat kaya mong maglayag, huwag mong gagalawin ang angkla na to. Hindi ito ginamit ni Liana. Nakalimutan niya ito. Naging abala siya sa kolehiyo. Pagkatapos ay nakilala niya si Marco. Naging abala sa pagbuo ng imperyo ng kanyang asawa. Lagi niyang iniisip na ang account ay mayroon lamang. Ilang libong piso. Tira sa allowance na hindi nagamit. Pero ngayong gabi,
Ang kanyang barko ay hindi lang lulubog. Ang kanyang barko ay wasak na. Hinawakan niya ng mahigpit ang card. Ang 500 piso sa kanyang pitaka ay hindi sapat para sa kahit ano. Pero baka ang pera ng kanyang ama ay sapat para makabili ng tiket ng bus pabalik sa Laguna. Isang maliit na pag-asa. Kasing nipis ng sinulid. Ang nagsimulang magliwanag sa kanyang naninikip na dibdib. Hindi nakatulog si Liana buong gabi. Sumilong siya sa ilalim ng isang saradong tindahan. Mahigpit na yakap ang kanyang duffel bag. Naghihintay sa pagdating ng umaga. Marumi siya. Gutom. At takot. Pero ang kupas na card ay mainit sa kanyang kamay. 8:00 ng umaga. Nakatayo na siya sa harap ng branch ng Pamana Bank. Sa isang eskinita sa Maynila. Ang lugar ay eksakto tulad ng naaalala niya sa kanyang mga pagbisita noong bata pa. Isang lumang gusali na bato na tila nakabaon sa nakaraan. Malayo sa impresyon ng mga modernong bangko na gawa sa salamin at bakal kung saan itinatago ni Marco ang kanyang pera. Sa loob, tahimik ang kapaligiran. Mayroon lamang 2 teller at isang customer service desk. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ang nangingibabaw. Kumuha ng numero si Liana. Siya lang ang customer. Tinawag siya sa customer service desk. Pinamamahalaan ng isang binatang lalaki na nakaputing polo. Ang kanyang name tag ay may nakasulat na Paolo. Magandang umaga. Ma'am. Paano po ako makakatulong? Magalang si Paolo. Bagaman may kaunting pagkalito sa kanyang mga mata. Nang makita ang medyo gusgusing anyo ni Liana. Magandang umaga. Paos ang boses ni Liana. Gusto ko sanang i-check ang balance. Pero luma na kasi ang card. Nakalimutan ko na rin ang Inabot ni Liana ang kupas na asul na card. Kinuha ito ni Paolo. Itinagilid niya ang card. Nakakunot ang noo. Wow! Ma'am! Sinauna na po itong card. Luma pa po naming logo ito. Pwede pa kayang gamitin yan? Balisang tanong ni Liana. Titingnan ko po. Ma'am! Kinuha ni Paolo ang ni Liana. Na tumutugma sa pangalang Liana Reyes. Nagsimula siyang mag-type sa kanyang computer. Tila mabagal ang sistema. Nag-type si Paolo. Nag-click. At pagkatapos ay muling kumunot ang noo. Alainan. Kakaiba. Bulong niya. Anong problema? Kumabog ng malakas ang puso ni Liana. Hindi po lumalabas direkta ang data. Ma'am. Minsan po kasi. Medyo mabagal ang legacy system namin. Mukhang nasa inactive o dormant state na po ang account na ito. Gaano na po katagal mula noong huling transaksyon? Siguro. 20 taon na. Alanganing sagot ni Liana. Nanlaki ang mga mata ni Paolo. 20 taon? Sandali lang po. Ma'am. Susubukan kong i-access ang manual server. Muling sumayaw ang kanyang mga daliri sa keyboard. Kumislap ang screen ng kanyang computer. Nagpapakita ng mga hilera ng Berding code na hindi naiintindihan ni Liana. Katahimikan. Tanging ang tunog ng keyboard. At ang maingay na aircon ang maririnig. Kinagat ni Liana ang kanyang labi. Wala na. Naisip niya. Siguradong sarado na ang account. Nawala na ang pera. Kinamot ni Paolo ang kanyang ulo. Kakaiba talaga. Hindi po nababasa ang balanse. Ma'am. Pero mayroong parang flag. Isang alert sa account na ito. Isang high-level alert. Alert? Ibig sabihin may utang ako. Nagpanik si Liana. Hindi po. Hindi po utang. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong code. Sandali lang po. Ma'am.
Nag-type si Paolo ng isang serye ng mga command. Tila nag-isip sandali ang computer. Pagkatapos, sa screen ni Paolo, may lumitaw. Ang mukha ni Paolo, na kanina'y relax, ay biglang nagbago. Namutla siya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakadikit sa monitor. Mr. Paolo. Tawag ni Liana. Hindi sumagot si Paolo. Tila siya natigilan. Binasa niya ulit ang nasa screen. Bahagyang bumuka ang kanyang bibig. Lumunok si Paolo. Bigla. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Napakabilis na tumilapon paatras ang upuan. Gumawa ng malakas na ingay. Sir Hernandez. Sir Director. Matinis ang boses ni Paolo. Binasag ang katahimikan ng maliit na bangko. Wala na siyang pakialam kay Liana. Ang kanyang mga mata ay nakadikit pa rin sa takot sa screen. Isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na may seryosong anyo. Si Ginoong Hernandez, ang branch manager, ay lumabas mula sa kanyang opisina. Ano ng problema? Paolo, huwag kang sumigaw ng ganyan. May customer tayo. Pangaral ni Ginoong Hernandez. Walang emosyon ang kanyang tono. Pasensya na po. Sir. Pero kailangan niyo po itong makita. Itinuro ni Paolo ang screen gamit ang nanginginig na kamay. Account sa pangalan ni Liana Reyes. Mana mula sa kanyang ama, Thomas Reyes. Bumuntong hininga si Ginoong Hernandez. Inis sa pagkakaistorbo. At lumakad patungo sa desk ni Paolo. Handa ng sermonan ang kanyang batang empleyado. Sumulyap siya sa screen. At pagkatapos ay natigilan. Ang kanyang propesyonal at matigas na mukha ay gumuho. Sa isang iglap, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa inis patungo sa pagkalito. At pagkatapos ay sa isang nakamamatay na pamumutla. Tiningnan niya ang screen. Pagkatapos ay tiningnan niya si Liana. At pagkatapos ay bumalik sa screen. Ma'am. Ginang. Liana Reyes? Tanong ni Ginoong Hernandez. Ang kanyang boses, na dati matatag, ay nanginginig na ngayon. Opo. Sir. Pabulong na sagot ni Liana. Takot. Ano po ang problema? May kaso po ba ang tatay ko? Paolo. Utos ni Ginoong Hernandez. Isara mo agad ang teller window mo. Ilagay mo ang closed sign. Dalhin mo si Ginang Liana sa opisina ko ngayon din. Huwag mong hahayaang may makakita sa screen na yan. Ang utos ay napakabilis at puno ng panik na napatalon si Liana. Nautal si Paolo. Agad niyang inilagay ang closed sign at pinatay ang kanyang monitor. Dito po kayo. Ma'am. Sabi ni Paolo. Ngayon ay tinatrato si Liana ng may sukdulang paggalang. Halos may takot. Sa masikip na opisina ni Ginoong Hernandez, agad na nilock ang pinto. Nagpabalik-balik si Ginoong Hernandez sandali. Bago tuluyang umupo sa kanyang upuan. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kanyang computer. Pasensya na po. Ma'am. Nabigla niyo po kami. Sabi ni Ginoong Hernandez. Ano po ba talaga ang nangyayari? Sir, may iniwan po bang malaking utang ang tatay ko? Tanong ni Liana. Ang boses niya ay malapit ng umiyak. Utang? Isang nerbyosong tawa ang pinakawala ni Ginoong Hernandez. Hindi po. Ma'am. Malayo po roon. Iniharap niya ang kanyang monitor kay Liana. Si Paolo, na nakatayo sa silid, ay itinuro ang screen habang nagpipigil ng hininga. Ma'am, tingnan niyo po ito. Hindi balanse sa piso ang ipinapakita ng screen. Ipinapakita nito ang isang diagram ng istruktura ng pagmamay-ari. Ma'am,
Sabi ni Ginoong Hernandez. Ang boses niya ay mababa sa pagkamangha. Ang account na ito ay hindi isang normal na savings account. Ito ay isang master account na konektado sa isang korporasyon. Isang korporasyon? Kumunot ang noo ni Liana. Korporasyon? Tama po. Tinatawag na Reyes Legacy Holdings. Itinatagpo ito ng inyong ama. Si Thomas Reyes. Noong 1978 at iniwang dormant eksaktong 20 taon na ang nakalipas. Pero, magsasaka lang po ng niyog ang tatay ko. Iyon po ang gusto niyang malaman ng mga tao. Ma'am. Sabat ni Ginoong Hernandez. Ang inyong ama. Mukhang hindi lang siya isang simpleng magsasaka. Isa siyang land broker. Isang henyo. Nag-click si Ginoong Hernandez sa isang tab sa screen. Ang pamagat ay listahan ng mga ari-arian. Ang Reyes Legacy Holdings. Patuloy ni Ginoong Hernandez. Binabasa ang mga nilalaman. Ay ang legal na may-ari ng 2,000 ektarya ng mga nyugan. At mga sakahan sa Quezon Province. Lahat ay nasa ilalim ng titulong ito. Ang nag-iisang pagmamay-ari ay ganap na inilipat sa inyo bilang tagapagmana. Na may isang espesyal na clause. Anong clause? Pabulong na tanong ni Liana. Ang kumpanyang ito ay otomatikong mag-a-activate. At lahat ng ari-arian nito ay magiging aksesible sa tagapagmana lamang kung i-access ng tagapagmana ang master account na ito sa isang desperadong sitwasyon. O kung ang balance ng kanyang personal na account ay 0. Napanganga si Liana. Hinulaan ito ng kanyang ama. Tumingin siya sa mga numero sa screen. Hindi ito mga numero ng ipon. Kundi mga numero ng lawak ng lupa. Hindi siya nahimatay. Hindi siya sumigaw. Umupo lang ng tuwid si Liana. Ang gutom. Ang pagod. At ang kahihiyang naramdaman niya sa loob ng 24 na oras ay naglaho. Napalitan ito ng iba. Isang bagay na malamig, matalim, at napakalakas. Naalala niya ang mapanuyang mukha ni Marco. Naalala niya ang ngiti ng tagumpay ni Sabrina. Ginoong Hernandez. Sabi ni Liana. Ang boses niya ay kalmado at malamig. Ikinagulat niya ang sarili. Opo. Ma'am. Paano ko po i-activate ang kumpanyang ito? Gayon din? Tiningnan ni Ginoong Hernandez si Liana nang may pag-aalala. Ang reaksyon ng babaeng nasa harap niya ay hindi inaasahan. Hindi siya umiiyak. Hindi siya sumisigaw sa tuwa. Ang kanyang mga mata, na namamaga sa pag-iyak kagabi, ay tumigas na ngayon. Nakatitig siya sa computer screen nang may malamig at nakakatakot na focus. Ginoong Hernandez. Ulit ni Liana. Matatag ang boses. Ano ang kailangan kong gawin para ma-activate ito? Technically po. Nautal na sabi ni Ginoong Hernandez. Aktibo na po ito. Ma'am. Sa sandaling i-access nyo ang account na ito na walang laman ang personal na account ninyo. Natupad na po ang clause. Ang aming legal team na namamahala sa trust. Well, naghihintay na po sila sa inyong mga tagubilin. Si Paulo, ang batang empleyado, ay agad na nagsali ng isang basong tubig. At inilagay ito sa harap ni Liana. Hindi ito ininom ni Liana. Ang aking ama. Si Thomas Reyes. Ano pa po ang alam ninyo tungkol sa kanya? Binuksan ni Ginoong Hernandez ang isang drawer. Inilabas ang isang makapal at maalikabok na folder. Ang inyong ama ay isang priority client. Bago pa man umiral ang terminong private banking. Nag-iwan po siya nito. Isang sulat at mga legal na dokumento. Sabi niya, ito ay maaari lamang buksan ng aking anak na babae. O namin. Kung na-access na niya ang account. Inabot ni Ginoong Hernandez ang isang naninilaw na sobre.
Nanginginig ang mga kamay ni Liana habang binubuksan ito. Sa loob, may isang papel na may sulat kamay. Para sa aking unikahija. Liana, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, may dalawang posibilidad. Una, wala na si tatay at handa ka nang magsimula ng sarili mong buhay. Pangalawa, hindi naging maganda ang takbo ng buhay para sa'yo. Magsasaka si tatay. Totoo yun. Pero alam din ni tatay na ang mundo ay hindi laging patas sa mabubuting babae na tulad mo. Nakita ko kung paano nila tratuhin ang iyong ina. Nag-iwan si tatay ng isang maliit na angkla para sa'yo. Hindi para spoil ka, kundi para masigurong mayroon kang mga pagpipilian kapag pakiramdam mo'y nasusukol ka na. Sadyang dinisenyo ni tatay ang desperate clause. Alam kong matalino ka. Pero napakalambot ng puso mo. Natatakot ako na kung mayaman ka, maaakit mo ang maling lalaki. At kung wala kang yaman, maaapi ka naman ng maling lalaki. Sa isang bagay, bigo si tatay. Sana ay hindi mo na kailangang basahin ang sulat na ito. Pero kung nabasa mo ito, tandaan mo ang bili ni tatay. Huwag kang iiyak. Huwag kang gaganti gamit ang luha. Itayo mo ang sarili mong kaharian. Anak, pagsisihin mo sila. Ang angkla ay ibinaba na. Maglayag ka. Anak. Nagmamahal. Tatay. Ang mga luhang pinipigilan niya ay tuluyan ng bumagsak. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi ng pag-unawa. Ang kanyang ama, ang simpleng magsasaka, ay nakita ang hinaharap. Nakita niya si Marco ilang dekada bago pa man umiral si Marco. Pinunasan ni Liana ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumingin siya kay Ginoong Hernandez. Kailangan ko ng 3 bagay. Sabi niya. Ano po yun? Ma'am. Una. Cash. Wala akong ni isang kusing. Siyempre po. Paolo. Ihanda mo ang cash withdrawal mula sa operating account. Sabi ni Ginoong Hernandez. Pangalawa. Patuloy ni Liana. Kailangan ko ng pansamantalang matutuluyan. Isang ligtas na hotel. Malayo sa The Pinnacle. Maayos po yan. Mayroon kaming corporate rate sa mga ligtas na hotel. Pangatlo. At ito ang pinakamahalaga. Sumandal si Liana. Kailangan ko ang lahat ng financial data ng Reyes Legacy Holdings. At kailangan ko ng rekomendasyon para sa pinakamahusay na business restructuring consultant. Hindi taga rito. Gusto ko ng isang tao mula sa Makati Financial District. Isang taong hindi kilala si Marco. Natigilan sandali si Ginoong Hernandez. Humanga sa katatagan ng babaeng 30 minuto lang ang nakalipas. Ay mukhang isang taong palaboy. May alam akong pangalan. Sabi ni Ginoong Hernandez. Ang palayaw sa kanya ay The Cleaner. Napakmahal. Napakalamig. Ang pangalan niya ay Miguel Sarmiento. Mabuti. Sabi ni Liana. Bigyan niyo ako ng pera. Ay book niyo ako sa hotel. At iset niyo ang meeting ko kay Miguel. Hindi na natili si Liana sa hotel na binuok ni Ginoong Hernandez. Iyon ang kanyang unang hakbang, huwag maging predictable. Matapos kumuha ng malaking halaga ng cash. Sapat na para mahilo siya kung kahapon lang ito. Bumili siya ng bagong telepono. Bagong numero. At ilang set ng simple ngunit malinis na damit sa isang kalapit na mall. Pagkatapos ay nag-book siya ng isang silid sa The Peninsula, Manila. Isa sa mga pinakamarangyang hotel sa Pilipinas. Gamit ang isang peking pangalan. Sa loob ng 24 na oras, ikinulong niya ang sarili sa silid. Nag-order siya ng room service. Kumain ng kanyang unang disenteng pagkain. Naligo ng mainit. At natulog.
Hinayaan niyang iproseso ng kanyang utak ang pagkawasak at muling pagsilang sa iisang araw. Kinabukasan, hindi niya tinawagan si Miguel. Alam niyang ang isang tulad ni Miguel ay hindi mai-impress sa isang tawag lang. Pumunta si Liana sa Financial District sa Makati. Ang opisina ni Miguel ay nasa isa sa mga skyscraper. Minimalist. Malamig. Puro salamin at bakal. Si Liana. Sa kanyang bagong damit. Simple ngunit maayos. Ay kaiba sa kapaligiran. Gusto kong makita si Emily. Sarmiento. Wala akong appointment. Sabi niya sa receptionist. Busy po si Emily. Sarmiento. Ma'am. Puno po ang kanyang schedule sa susunod na 2 buwan. Sabihin mo sa kanya. Kalmadong sabi ni Liana. Si Liana Reyes. May-ari ng Reyes Legacy Holdings. Ari-arian, 2,000 ektarya. Urgent ito. Nag-atubili ang receptionist. Ngunit ang mga salitang 2,000 ektarya ay nagpatayo sa kanya para kunin ang telepono. 5 minuto ang lumipas. Dinala si Liana sa isang corner office na tanaw ang buong Makati skyline. Si Miguel Sarmiento ay isang lalaki na nasa kalagitnaan ng 30. Hindi siya ngumingiti. Nakasuot siya ng dress shirt na walang kurbata. Pero mas mukha siyang formal kaysa kay Marco sa kanyang mga suit. Matalas ang kanyang mga mata. Sinusuri si Liana. Mayroon lang akong 10 minuto. Ginang Reyes? Sabi ni Miguel. Malalim at walang emosyon ang kanyang boses. Reyes Legacy Holdings. Dormant na kumpanya. Mga ari-ari ang agrikultural. Ano ang problema? Umupo si Liana nang hindi iniimbitahan. Ang problema, Ginoong Sarmiento. Sabi ni Liana. Ay kagigising lang ng kumpanyang ito. Malaki ang mga ari-arian. Pero wala akong alam sa nyob. O kung paano ito patakbuhin. At mayroon pa akong isang problema na dapat malutas. Anong problema? Ang aking ex-husband. Isang developer sa Maynila. Ang pangalan niya ay Marco. Hahabol siya. Hindi niya alam ang tungkol dito. Nagtaas ng kilay si Miguel. Interesante. Ano ang gusto mo mula sa akin? Gusto kong i-restructure mo ang kumpanyang ito mula sa simula. I-audit ang lahat. Gawin itong isang aktibo. Moderno. At kumikitang kumpanya. At gusto kong maging personal advisor kita. Sabi ni Liana. Gusto kong malaman kung paano gamitin ang kapangyarihang ito. Tinitigan siya ni Miguel ng matagal. Mahal ako. Ma'am. Alam ko. Sagot ni Liana. Hindi ako nakikialam sa mga personal na drama. Hindi kita hinihiling na makialam sa drama. Hinihiling kong turuan mo akong manalo sa isang business war. Bonus na lang ang drama. Bahagyang umiti si Miguel. Ang kanyang unang ngiti. Kailan tayo magsisimula? Kahapon pa. Sagot ni Liana. 2 linggo ang lumipas. Walang nakakaalam sa Maynila kung ano ang nangyayari sa mga opisina. Si Liana at ang maliit na team ni Miguel ay nagtatrabaho ng 20 oras sa isang araw. Hinimay nila ang Reyes Legacy Holdings. Lumalabas na mas malaki pa sa inaasahan ang mga ari-arian. Ang ama ni Liana ay hindi lang bumili ng lupa. Bumili rin siya ng maliliit na shares sa iba't ibang kumpanya ng agrikultura. Na ngayon ay tumaas na ng husto ang halaga. Mabilis na natuto si Liana. Nilamon niya ang mga financial reports. Pinag-aralan ang mga batas sa ari-arian. At natutunan ang mga pundasyon ng pamamahala sa agribusiness. Pinanood siya ni Miguel. Iba ang kliyenteng ito. Hindi siya nagpanik. Hindi siya sakim. Nakapokus siya. Para siyang isang tuyong espongha. Sinisip-sip ang lahat ng impormasyon. Sa loob ng 2 linggong iyon,
Nagbago rin si Liana. Pinutol niya ang kanyang mahaba at walang buhay na buhok sa isang maikli at eleganteng bob cut. Itinapon niya ang lahat ng kanyang lumang damit. Sa tulong ng isang personal shopper na kinuha ni Miguel. Ang kanyang aparador ngayon ay naglalaman ng mga tailored suit, mga silk blouse, at simple ngunit klaseng mga damit sa malalakas na kulay, itim, navy blue, at burgundy. Pinalitan ng salamin ang kanyang contact lens. Pinalitan ng high heels ang mga sandalyas. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga mata. Wala nang takot. Tanging kalkulasyon. Handa ka na bang bumalik sa ring? Ma'am? Tanong ni Miguel isang hapon. Handa na ako. Sabi ni Liana. Hindi sila nagpunta sa hotel. Sa ilalim ng utos ni Liana, ang team ni Miguel ay kumilos ng tahimik. Bumili sila ng isang lumang mansyon sa isang marangyang village sa Quezon City. Hindi isang bagong gawang mansyon na gusto ni Marco, kundi isang makasaysayan, matatag, at eleganteng gusali na nagpapahiwatig ng aura ng lumang yaman. Binayaran ng cash ang bahay. Nang pumasok si Liana sa kanyang bagong mansyon, hindi na siya ang Liana na pinalaya sa lobby ng condominium. Siya na si binibining Liana Reyes. Si ng Reyes Legacy Holdings. Samantala, sa penthouse sa The Pinnacle, nasa kasagsagan ang buhay ni na Marco at Sabrina. Itong proyekto na ito, Bebe. Bulalas ni Marco isang gabi habang nagsasalin ang champagne para kay Sabrina. Ito ang magbabago sa lahat. Si Marco, matapos mapalaya si Liana, ay pakiramdam na hindi siya magagapi. Ang kanyang kumpanya sa konstruksyon ay desperadong naghahanap ng mga bagong proyekto. May insider info ako. Kumikinang sa kasakiman ang kanyang mga mata. Mayroong isang malaking lupain. Libu-libong ektarya sa Quezon Province na ilalabas sa merkado. Sabi nila, bubuksan ito para sa isang luxury development. Kailangan kong makuha ang kontrata sa konstruksyon. Si Sabrina, naabala sa pagsiselfie gamit ang kanyang baso ng champagne, ay kalahati lang ang naririnig. Oh, di maganda. Ibig sabihin, ang kasal natin ay pwedeng sa Amanpulo. Tama. At gusto ko yung bagong Birkin bag. Yung gawa sa balat ng buwaya. CJ, kahit ano para sa'yo. Sabi ni Marco. Pero sa loob-loob niya, medyo balisa siya. Para makuha ang ganoong kalaking proyekto, kailangan niya ng malaking puhunan. Kailangan niya ng mga mamumuhunan. Ang totoo, medyo may mga utang ang kanyang kumpanya. Para tustusan ang kanilang marangyang pamumuhay. Mag-organisa ako ng mga meeting sa lahat ng posibleng investor. Bulong ni Marco. Ilang araw ang lumipas. May narinig na chismis si Marco sa mga business circle. Narinig mo ba? Sabi ng isang kakilala. May bagong player sa bayan. Namumuhunan ng todo. Bumili ng mansyon sa Quezon City. Cash. Kumuha ng consultant mula sa Makati. Yung si Miguel Sarmiento. The cleaner. Ano ng pangalan? Tanong ni Marco. Interesante. Walang nakakaalam ng eksakto. Napakalihim. Pero ang pangalan ng kumpanya ay luma. Reyes. Reyes Legacy Holdings. Pamilyar ba? Yumiling si Marco. Makalumang pangalan. Siguro. Ilang matatandang mayaman na ngayon lang na-realize ang kanilang mga ari-arian. Ito na ang pagkakataon. Agad na inutusan ni Marco ang kanyang sekretarya na humanap ng paraan para makontak ang Reyes Legacy Holdings. Kailangan niyang ipresenta ang kanyang proposal para sa development sa Quezon Province. Hindi niya alam na ang mga lupaing inaasam niya ay ang mismong mga nakalista sa titulo ni Liana. Dumating ang imbitasyon.
Ang Reyes Legacy Holdings ay interesado na pakinggan ang proposal mula sa kumpanya ni Marco. Ang meeting ay gaganapin sa tirahan ng sa mansyon sa Quezon City. Pakiramdam ni Marco ay nasa tuktok siya ng mundo. Tingnan mo. Sabrina. Inimbitahan nila ako. Siguradong narinig na nila ang reputasyon ko. Kinaumagahan. Isinuot ni Marco ang kanyang pinakamahal na suit. Nag-ensayo siya ng kanyang presentasyon sa harap ng salamin. Determinado siyang pahangain ang misteryosong investor na ito. Dumating siya sa mansyon. Dahan-dahang bumukas ang mataas na bakal na gate. Pumasok siya sa isang maringgal ngunit malamig na foyer. Ang mga pader ay marmol. Ang mga muebles ay antigo. At mabibigat. Isang assistant na formal ang itsura ang sumalubong sa kanya. Magandang hapon. Ginoong Marco. Pakihintay po sa meeting room. Sasama na po sa inyo ang aming Dinala si Marco sa isang malaking library na ginawang meeting room. Sa isang gilid, may isang napakahabang mesa na gawa sa mahogany. Sa kabilang banda, matataas na bintana na tanaw ang isang hardin. Sa dulo ng mesa, nakaupo ang isang lalaking nakatingin sa kanyang laptop, si Miguel. Akala ni Marco, siya ang boss. Magandang hapon po. Sir. Tumingin si Miguel. Malamig ang kanyang mga mata. Ako si Miguel Sarmiento. Ang consultant. Maupo ka. Ginoong Marco. Paparating na ang aming Umupo si Marco. Nagsimula siyang kabahan. Masyadong mabigat ang atmosfera sa silid na ito. Masyadong tahimik. 5 minuto ang lumipas na parang 1 oras. Biglang bumukas ang dobleng pinto sa likuran ni Marco. Hindi lumingon si Marco. Narinig niya ang tunog ng mga yabag. Mga takong ng sapatos, click. Clack. Click. Clack. Isang matatag at maindayog na tunog sa sahig na marmol. Pasensya na sa paghihintay. Isang boses ang narinig. Isang pamilyar na boses. Pero impossible. Natigilan si Marco. Kilala niya ang boses na iyon. Ngunit ang boses na ito ay malamig. Puno ng otoridad. Dahan-dahan niyang ipinihit ang kanyang upuan. Huminto ang mga yabag sa kabilang dulo ng mesa. Nakatayo roon si Liana. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Nakasuot siya ng isang navy blue na power dress. Na perpektong bumagay sa kanyang katawan. Nakasalamin siya. Ang kanyang mukha ay may makeup. Banayad ngunit profesional. Tiningnan niya si Marco. Walang galit sa kanyang mga mata. Walang pagmamahal. Wala. Tanging ang tingin ng isang superior sa isang subordinate. Bumuka ang bibig ni Marco. Ngunit walang lumabas na tunog. Kalmadong umupo si Liana sa pangunahing upuan. Tumayo si Miguel sa tabi niya. Inabot sa kanya ang isang tablet. Tiningnan ni Liana si Marco at pagkatapos ay ngumiti. Ang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Magandang hapon. Ginoong Marco. Sabi niya. Ang kanyang malinaw na boses ay pumuno sa silid. Ako si Liana Reyes. Ng Reyes Legacy Holdings. Sumandal siya ng kaunti. Maaari mo nang simulan ang iyong presentasyon. Narinig ko na interesado ka raw sa mga lupain sa Quezon Province. Huminto si Liana. Hinayaang tumatak ang kanyang mga salita. Pagkatapos ay kaswal niyang ipinagpatuloy. Nagkataon lang. Lahat ng lupaing inaasa mo para sa iyong ambisyosong proyekto ay pag-aari ko. Katahimikan. Ang katahimikan sa meeting room ay napakakapal. Na naririnig ni Marco ang tibok ng sarili niyang puso sa kanyang tainga. Isang biro. Ito ay dapat isang biro. Ngunit ang mga mata ni Liana. Ang mga matang dati tumitingin sa kanya ng may paghanga. Ay kasing lamig na ngayon ng marmol sa ilalim ng kanyang mga paa.
Liana, nagawa ni Marco na maglabas ng tunog. Basag ang kanyang boses. Ito. Impossible ito. 2,000 ektarya. Reyes Legacy. Saan ka kumuha ng pera? Sumandal si Liana sa kanyang upuan. Hindi sinagot ang tanong na iyon. Bumaling siya kay Miguel. Ginoong Sarmiento. Ano ang masasabi mo sa paunang proposal mula sa Marco Constructions? Si Miguel, na kanina'y tahimik na parang anino, ay nagsalita. Ang kanyang boses ay walang emosyon at nakamamatay. Konseptual na ambisyoso. Ngunit sa pinansyal ay napakahina. Ginoong Marco, ang iyong proposal ay hindi kasama ang sapat na pagsusuri sa panganib. At ang iyong mga proyeksyon sa kita ay masyadong optimistiko. Pakiramdam ni Marco ay binuhusan siya ng malamig na tubig. Pumunta siya para pahangain ang isang hangal na investor. Sa halip, siya ang ini-audit. Teka, sabi ni Marco. Sinusubukang kontrolin ang sarili. Nagsimulang bumalik ang kanyang kayabangan. Naghahanap ng mga lohikal na paliwanag. Alam ko na. Siguradong puppet lang si Liana. Ang lalaking ito. Si Miguel. Ang siyang may kontrol. Sinwerte lang si Liana. Liana. Sabi niya. Sinusubukan ang isang mas malambing na tono. Ang tonong ginagamit niya para suyuin si Liana. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa'yo. Pero malaking negosyo ito. Baka pwede tayong magtulungan. Ibig kong sabihin. Kilala mo ako. Ako ang pinakamahusay na builder sa Maynila. Bahagyang umiti si Liana. Oh. Kilalang kilala kita. Marco. Pagkatapos ay tumayo siya. Wala na akong oras. Pero bibigyan kita ng isang pagkakataon. Agad na sumilay ang pag-asa sa mga mata ni Marco. Ang team ko. Tiningnan ni Liana si Miguel. Ay gagawa ng due diligence. Isang kumpletong pagsusuri sa iyong kumpanya. Kailangan naming makita ang iyong accounting. Ang iyong listahan ng mga ari-arian. At ang iyong listahan ng mga utang. Hindi kami mamumuhunan ng kahit $1 sa isang kumpanya na hindi transparent. Nag-atubili si Marco. Ang pagbubukas ng kanyang mga libro ay magiging isang sakuna. Ang kanyang kumpanya ay hindi kasing sekurado ng kanyang ipinagmamayabang. Bakit kailangan pang maging komplikado? Tanong niya. Ako to. Si Liana. Huminto siya. Ang iyong ex-husband. Eksakto. Dahil sa dahilang iyan. Sabat ni Miguel. Ginoong Marco. Dapat tayong maging propesyonal. Tanggapin mo o iwanan. Kung tatanggihan mo ang audit, ituturing naming walang bisa ang iyong proposal. At iaalok ang aming lupa sa ibang developer. Narinig ko. Interesado raw ang iyong kompetisyon. Iyon ay isang banta. Nasukol si Marco. Kung aatras siya, mawawala sa kanya ang pinakamalaking proyekto ng kanyang buhay. Kung susulong siya, kailangan niyang buksan ang kanyang mga sugat. CJ. Sabi ni Marco. Napilitan. CJ. Ay audit niyo. Wala akong itinatago. Tumango si Liana. Makikipag-ugnayan sa iyo ang team ni Ginoong Sarmiento. Magandang hapon. Inihatid palabas ng mansyon si Marco. Sumakay siya sa kanyang kotse na nanginginig ang mga tuhod. Hindi niya alam kung nakatakas ba siya sa panganib. O kung pumasok lang siya sa isang bitag. Ang alam niya. Ang Liana na nakilala niya ay nakakatakot. Bumalik si Marco sa apartment sa The Pinnacle na gulong-gulo. Baby. Bati ni Sabrina. Tumalon mula sa sofa. Nakasuot siya ng bagong silk lingerie. Kamusta? Mayaman na ba tayo?
Kailan natin sisimulan ang pagpaplano ng kasal sa Amanpulo? Tumahimik ka muna sandali. Sabrina. Nag-iisip ako. Sigaw ni Marco. Inihagis ang kanyang jacket sa sahig. Nagulat si Sabrina. Hoy! Bakit mo ako sinisigawan? Nagpabalik-balik si Marco. Komplikado ang investor. Grabe. Nakakagulo. Anong ibig mong sabihin na komplikado? Sinabi ba nilang hindi? Tanong ni Sabrina. Nagsisimula ng maging balisa ang kanyang tono. Hindi. Hindi pa. Pero Diyos ko. Hindi ka maniniwala dito. Ginulo ni Marco ang kanyang buhok. Ang investor. Ang sisi. Ay si Liana. Natigilan si Sabrina. Ano? Si Liana. Yung babaeng palaboy. Hindi na siya palaboy. Yung goal ni Marco. Siya. Iba na siya. Mayroon siyang mansyon. Mayroon siyang financial consultant. Sa kanya. Sa kanya ang lupa. Namutla ang magandang mukha ni Sabrina. Ito ang pinakamasamang sitwasyon. Hindi dahil mahal niya si Marco. Kundi dahil ang kanyang estado. Ang kanyang mga luho. At ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay sa pitaka ni Marco. At ngayon, ang pitakang iyon ay nanganganib dahil sa babaeng pinakakinasusuklaman niya. Siguradong bluff lang yan. Tili ni Sabrina. Hindi siya pwedeng maging ganoon katalino. Siguradong nakabingwit siya ng matandang mayaman. Yun na iyon. Kerida siya. Hindi nakikinig si Marco. Gusto niyang i-audit ang kumpanya ko. Ano nang gagawin ko? Ang panik ni Sabrina ay naging galit. Ang babaeng yun. Sino siya sa akala niya? Babalik at sisirain ang lahat. Ako ang bahala sa kanya. Pasutsot ni Sabrina. Bahala saan? Huwag kang makialam. Pero may plano na si Sabrina. Alam niya kung saan nagtitipon ang mga bagong mayayaman sa Maynila. Hahanapin niya si Liana. Ipapahiya niya ang babaeng iyon sa publiko. Ipapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Ilang araw ang lumipas. Si Sabrina. Sa tulong ng isang kaibigan. Natuklasan ang lokasyon ni Liana. Isang mamahaling cave sa isang bagong business district. Dumating si Sabrina ng buong puwersa. Mga designer na damit mula sa pinakabagong season. Isang marangyang bag. Makapal na makeup. Nakita niya si Liana na mag-isang nakaupo sa isang sulok. Nagbabasa ng mga dokumento sa isang tablet habang umiinom ng tsaa. Diretsong inilapag ni Sabrina ang kanyang kamay sa mesa. Sadya siyang gumawa ng ingay. Well. Tingnan mo nga naman kung sino ang narito. Sabi ni Sabrina. Pinalakas niya ang kanyang boses para marinig ng lahat. Ginang Liana Reyes. Tama. Ang bilis mong umangat. Mula sa pagiging pinalaya sa lobby hanggang sa pag-upo sa isang mamahaling cave. Dahan-dahang tumingala si Liana. Tiningnan si Sabrina. At pagkatapos ay bumalik sa pagtingin sa kanyang tablet. Wala siyang sinabi. Ang kawalang interes na iyon ang lalong nagpagalit kay Sabrina. Hoy! Kinakausap kita. Bruha! Huwag kang magbingi-bingihan. Sino ka sa akala mo? Ha? Ginugulo mo si Marco. Layuan mo siya. Akin na siya ngayon. Bumuntong hininga si Liana. Ibinaba niya ang kanyang tablet. Sayo. Tanong ni Liana. Kalmado ang kanyang boses. Ang mga bagay na pag-aari ay karaniwang mga gamit. Hindi ba tao si Ginoong Marco? Huwag mo akong lekturan. Alam ko ang laro mo. Bumalik ka para agawin ulit si Marco sa akin. Di ba? Dahil successful na siya.
Isang maliit na tawa ang pinakawalan ni Liana. Isang malamig na tawa. Agawin si Marco. Binibining Sabrina. Bakit ko pa pag-aaksayahan ang panahon na pulutin ang basurang itinapon ko na? Namula ang mukha ni Sabrina. Tumayo si Liana. Ngayon ay kapantay na niya si Sabrina. Makinig kang mabuti. Bulong ni Liana. Pero ang intensidad nito ay nagpaatras kay Sabrina. Hindi ako interesado kay Marco. Interesado ako sa kanyang kumpanya. At kung gusto mong malaman, tiningnan ni Liana ang marangyang bag na hawak ni Sabrina. Lumapit sa akin si Marco na nagmamakaawa na pondohan ko ang kanyang proyekto. Hindi niya nga kayang bayaran ang lifestyle mo nang hindi nagmamakaawa sa akin. Sinungaling! Ah! Inilabas ni Liana ang isang itim na credit card. Ang Amex Black Card mula sa kanyang pitaka. Isang card na gawa sa metal. Ngayon, pakiramdam ko ay galante ako. Tinawag niya ang waiter. Ang bill. Pakiusap. At para rin sa babaeng ito. Ako na ang magbabayad. Tiningnan ni Liana si Sabrina. Ituring mo na itong charity. Mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Kinuha niya ang kanyang tablet at lumabas. Iniwan si Sabrina na tulala sa kahihiyan. Naging isang palabas para sa buong cave. Nagtagumpay ang pain. Napahiya si Marco. Sa kagyat na pangangailangang isuko ang lahat ng kanyang mga financial documents. Sa team ni Miguel. Samantala, ipinahiya ni Liana si Sabrina sa cave. Nagtipon ang team ni Miguel sa war room ng mansyon. Hindi ito isang kumpanya. Binibining Liana. Sabi ni Miguel. Itinuturo ang malaking screen na nagpapakita ng cash flow ng Marco Constructions. Ito ay isang bahay na gawa sa baraha. Itinayo sa hangin. Ipaliwanag mo. Sabi ni Liana. Una. Sabi ni Miguel. Mga materyales. Siningil niya ang kanyang mga kliyente para sa grade A na semento. Pero ipinapakita ng mga ulat na grade C ang binibili niya. Kumikita siya ng 40% na tubo sa pagnanakaw lang ng materyales. Ito ay iligal at mapanganib. Naalala ni Liana ang isang maliit na proyekto ng tulay na ipinagmalaki ni Marco. Sumama ang kanyang tiyan. Pangalawa, mga utang. Patuloy ni Miguel. Wala siyang utang sa bangko. Masyado siyang matalino para doon. Nangungutang siya sa maliliit na supplier. Mga quarry. Lokal na hardware. Mga tindahan ng construction supply. Maliliit na kumpanya ng rental ng equipment. Inaantala niya ang kanilang mga bayad ng ilang buwan. Kahit na taon. Alam na wala silang legal na lakas para labanan siya. Lumitaw sa screen ang listahan ng mga pangalan ng supplier. Nakilala ni Liana ang ilang pangalan. At pangatlo. Buwis. Sabi ni Miguel. Mayroon siyang 2 libro ng accounting. Isa para sa sarili niya. Isa para sa GVT. Napakalaki ng kanyang tax evasion. Tahimik na nakaupo si Liana. Ang lalaking pinakasalan niya sa loob ng 10 taon. Ang lalaking inalagaan niya noong may sakit. Ay isa palang manloloko. Isang mangingikil. At isang magnanakaw. Mabuti. Sabi ni Liana. Matatag ang kanyang boses. Tiningnan siya ni Miguel. Mabuti. Nagbibigay ito sa atin ng armas. Ano ang susunod na hakbang? Nakatuon lang si Marco sa atin. Sa 2,000 ektaryang iyon. Paliwanag ni Miguel. Hindi niya namamalayan na ang kanyang utang sa maliliit na supplier. Ang kanyang pinakamahinang punto. Gusto ko. Sabi ni Liana. Huminto. Iniisip ang estratehiya. Gusto kong bilhin mo ang lahat ng utang na iyon. Ngumiti si Miguel. Inaasahan ko na yan.
Naghanda na ako ng 3 kumpanya. Bibilhin natin ang bawat outstanding invoice mula sa mga supplier na iyon. Magbabayad tayo ng cash. Matutuwa ang mga supplier. Sabi ni Liana. Matutuwa sila ng husto. At si Marco. Dagdag ni Miguel. Ay walang malalaman. Makakaramdam lang siya ng ginhawa. Dahil titigil na sa pagtawag sa kanya ang mga maniningil. Aakalain niyang bibigyan natin siya ng kapital. Gaano katagal? Tanong ni Liana. Bigyan mo ako ng 1 linggo. Sa loob ng 1 linggo. Ang Marco Constructions ay hindi na magkakautang sa maliliit na mga ngalakal. Sabi ni Miguel. Magkakautang na siya sa akin. Eksakto tulad ng hula ni Miguel. Biglang naramdaman ni Marco na gumaan ang kanyang buhay. Tumigil ang mga tawag mula sa galit na mga supplier. Itinuring niya itong isang magandang senyales. Inakala niyang ang balita na makikipagtulungan siya sa Reyes Legacy Holdings ay nakapagpatakot sa mga supplier. Maling-mali siya. Dahil nabawasan ang pressure. Nagpa siya si Marco na oras na para gawin ang huling hakbang. Kailangan niyang makuha si Liana. Hindi sa antas ng negosyo, kundi personal. Alam niyang ang Liana noon ay mahina. Mapagpatawad. At mahal pa rin siya. Nagpadala siya ng 1 bouquet ng puting rosas. Mga paborito ni Liana noon. Sa mansyon. Na may 1 note. Alam kong nagkamali ako. Mag-usap tayo tulad ng dati. Hapunan sa dati nating lugar. Halos itapon ni Liana ang mga bulaklak. Pero pinigilan siya ni Miguel. Pumunta ka. Sabi ni Miguel. Hayaan mong mas lalo niyang hukayin ang sarili niyang libingan. Nang gabing iyon, pumunta si Liana sa upscale na restaurant kung saan nag-propose si Marco sa kanya. Naghihintay na si Marco. Mukha siyang perpekto. Nag-order siya ng pinakamahal na alak. Liana. Sabi niya. Hinawakan ng kamay ni Liana sa ibabaw ng mesa. Hinayaan ito ni Liana. Malamig ang kanyang balat. Humingi ako ng iyong kapatawaran. Tiningnan lang siya ni Liana. Naghihintay. Alam kong mali ako. Patuloy ni Marco. Nagluha ang kanyang mga mata. Perpekto ang kanyang pag-arte. Si Sabrina. Isa lang siyang laruan. Na-pressure ako. Liana. Mahirap ang negosyo. At ikaw. Abala ka sa iyong ina. Naramdaman kong nag-iisa ako. Kaya kasalanan ko. Kasalanan ko ba? Tanong ni Liana. Kalmado ang kanyang boses. Hindi. Hindi. Kasalanan ko. Mabilis na pagtatama ni Marco. Nabulag ako. Hindi ko nakita ang diamanteng hawak ko. Hanggang sa nakita kita sa meeting room noong isang araw. Na-realize ko. Na-realize ang ano. Kung gaano ka kahanga-hanga. Pwede tayong maging pinakamahusay na team. Liana. Sumandal si Marco. Iniwan ko na si Sabrina. Wala na siya sa apartment. Kasungalingan iyon. Nagsha-shopping si Sabrina gamit ang kanyang credit card sa mismong sandaling iyon. Maaari tayong magsimula ulit. Bulong ni Marco. Dominahin natin ang Maynila. Ikaw sa iyong lupa. Ako sa aking expertise. Kalimutan mo na si Miguel. Hindi mo siya kailangan. Ako lang ang kailangan mo. Dahan-dahang inalis ni Liana ang kanyang kamay. Magaling ang iyong panunuyo. Marco. Mas magaling pa sa iyong business presentation. Malamig niyang sabi. Nagulat si Marco. Baka tama ka. Patuloy ni Liana. Na para bang nag-iisip. Nagkaroon ulit ng pag-asa si Marco. Kailangan talaga nating ayusin ito. Pero hindi ko pwedeng paghaluin ang personal at negosyo. Siyempre.
Tapusin muna natin ang usaping negosyo. Sabi ni Liana. Nakita ko na ang resulta ng audit sa'yo. At? Balisang tanong ni Marco. At kailangan nating mag-usap ng seryoso. Sabi ni Liana. Bukas sa opisina ko. 10:00 ng umaga. Dalhin mo ang abogado mo kung kinakailangan. Kapag tapos na iyon, saka natin pag-usapan tayo. Tumayo si Liana. Iniwan si Marco na may isang bote ng mamahaling alak at isang tusong ngiti. Iniisip na nanalo na siya. 10:00 ng umaga. Sa meeting room ng mansyon. Dumating si Marco ng mag-isa. Walang abogado. Nagdala siya ng isa pang bouquet ng rosas. Napakakumpiyansa niya. Akala niya ang meeting na ito ay formalidad lang. Bago sila magkabalikan ni Liana, pumasok siya sa silid. Malayo sa romantiko ang atmosfera. Nakaupo na si Liana sa pangunahing upuan. Nakatayo si Miguel sa tabi niya. Sa mahabang mesa. Walang mga tasa ng kape, kundi mga salansa ng makakapal na legal na dokumento. Liana. Baby. Bati ni Marco. Sinusubukang basagin ang yelo gamit ang mga bulaklak. Umupo ka. Marco. Sabi ni Liana. Matalas ang boses. Umupo si Marco. Nawala ang kanyang ngiti. Diretsuhin na natin. Sabi ni Liana. Ginoong Sarmiento. Lumapit si Miguel. Inilagay ang isang binder ng mga dokumento sa harap ni Marco. Ginoong Marco. Ito ang listahan ng mga utang ng Marco Constructions. Sabi ni Miguel. Sa Garcia Aggregates. 1,000,000. Sa Bolt Hardware. 500,000. Sa Iberian Machinery. 2,000,000. At iba pa. Ang kabuang na-verify na utang sa 12 supplier ay 5,000,000 piso. Namutla ang mukha ni Marco. Ano nang ibig sabihin nito? Nakikipagnegosasyon ako sa kanila. Hindi na nila kailangan ng negosasyon. Sabat ni Liana. Dahil bayad na silang lahat. Tumingin si Marco kay Liana. Nalilito. Binayaran ni Nino. Itinuro ni Liana ang sarili. Ako. Itinulak ni Miguel ang pangalawang binder ng mga dokumento. Sa pamamagitan ng 3 kumpanya ng pamumuhunan nakaanib sa Reyes Legacy Holdings. Nakuha o binili namin ang lahat ng mga natitirang invoice na iyon. Nasa harap mo ang mga kopya ng mga kasulatan ng paglilipat ng utang. Binuksan ni Marco ang unang pahina. Tila huminto ang kanyang puso. Sa madaling salita. Marco. Sumandal si Liana. Tinitigan ng diretsyo ang mga mata ng lalaking sumira sa kanya. Ang iyong kumpanya ay hindi na nagkakautang sa maliliit na mga ngalakal na iyon. Huminto si Liana. Hinayaang mapuno ng katahimikan ang silid. Ang iyong kumpanya ngayon ay sa akin na nagkakautang. Hindi makahinga si Marco. Kaya kong bayaran. Kaya kong bayaran ng hulugan. Oh. Siyempre. Sabi ni Liana. Pero hindi ako interesado na makipagnegosyo sa'yo. At hindi ako interesado na makipagbalikan sa'yo. Gusto ko ng pera ko. Inilapag niya ang mga dokumento sa harap ni Marco. Ayon sa kasunduan, ang utang na ito ay due na ngayon. Mayroon kang 24 na oras para bayaran ang 5,000,000 piso na iyon. In cash. 24 na oras. Imposible yan. Walang sinuman ang may ganoong kalaking cash. Sigaw ni Marco. Sa wakas ay nagpanik. Ako. Mayroon. Malamig na sagot ni Liana. Nagtakda ka ng bitag para sa akin. Isang bitag. Tumayo si Liana. Kinukuha ko lang kung ano ang karapatan ko. Tulad ng pagkuha mo sa lahat ng karapatan ko dati. Kung sa loob ng 24 na oras ay hindi ka makapagbayad.
Inilagay ni Liana ang pangatlong binder ng mga dokumento sa salansan. Agad na irerehistro ng aming legal team ang pag-aari sa penthouse na iyon sa The Pinnacle. Sa iyong opisina. At sa lahat ng iyong mabibigat na makinarya. Magandang umaga. Ginoong Marco. 24 na oras. Hindi kailanman nalaman ni Marco kung gaano kaikli ang 24 na oras. Pagkaalis sa mansyon ni Liana, hindi na siya bumalik sa apartment. Nagpanik siya. Ginugol niya ang unang oras sa pagmamaneho ng walang patutunguhan. Minumura si Liana, si Miguel, at ang buong mundo. Ang pangalawang oras. Nagsimula siyang tumawag. Tinawagan niya ang kanyang bank manager. Kailangan ko ng loan na 5 milyon. Ang collateral ay ang proyekto ko sa Quezon Province. Tumawa ang bank manager sa kabilang linya ng telepono. Marco, huwag kang magbiro. Hindi mo pa nakukuha ang proyektong iyon. Bukod dito, puno na ang iyong credit limit para tustusan. Alam mo na. Biglang ibinaba ni Marco ang telepono. Mula sa 3 hanggang 10 oras. Ginugol niya sa pagtawag sa lahat ng kanyang mga kontak sa negosyo. Bawat kaibigan na inimbita niya para sa mamahaling alak. Bawat maliit na opisyal na binigyan niya ng tip. Ang sagot ay pareho, naku. Mahirap yan. Marco. Pasensya na. Wala ako sa bayan. O hindi nila sinasagot ang telepono. Ang balita ng kanyang pagbagsak, na kahit paano ay nagsimula sa meeting sa mansyon, ay kumalat ng mas mabilis pa sa apoy. Ika-negatibo 11 oras. Sa kanyang desperasyon, bumalik siya sa penthouse. Sinusukat ni Sabrina ang isang bagong damit na binili niya noong hapon na iyon. Bagay ba? Baby. Ganda. Di ba? Ibenta mo. Sigaw ni Marco. Ano? Ibenta mo lahat. Sigaw ni Marco na may pulang mata. Ibenta mo ang mga bag mo. Ibenta mo ang mga alahas mo. Bangkarote na tayo. Namutla ang mukha ni Sabrina. Ito. Mga regalo ito. Hindi mga investment. Baliw ka ba? Nagset ng bitag si Liana para sa akin. Sabi ni Marco. Ang babaeng ahas na iyon. Binili ang mga utang ko. Binigyan niya tayo ng 24 na oras para magbayad ng 5 milyon. Walang pakialam si Sabrina sa utang. Isang bagay lang ang narinig niya. Naubos na ang pera. 10:00 ng umaga kinabukasan. Eksaktong 24 na oras ang lumipas. Tumunog ang doorbell ng kanyang penthouse. Si Marco, na hindi natulog buong gabi, ang nagbukas nito. Umaasa siyang si Liana iyon. Nababawiin ang kanyang banta matapos lumambot ang puso. Hindi. Sa harap ng pinto ay si Miguel. Kalmado na parang isang estatwa. Sa likod niya, 2 maayos na abogado at isang lalaking nakauniporme. May hawak na makapal na folder, isang sheriff. Tapos na ang oras mo. Ginoong Marco. Walang emosyong sabi ni Miguel. Teka. Kailangan ko ng oras. Ang oras ay isang luho na hindi mo ibinigay kay Liana. Sabat ni Miguel. Lumapit siya. Ayon sa utos mula sa korte. Nandito kami para isagawa ang pag-angkin sa ari-ariang ito. Nagsimulang maglagay ng mga Caesar sticker ang sheriff. Sa pader ng foyer ng apartment. Hindi. Bahay ko ito. Sigaw ni Marco. Technically, ito ay ang collateral para sa iyong utang sa aking kliyente. Pagtatama ng abogado. Ikaw at ang babaeng ito. Tiningnan niya si Sabrina nang may paghamak. Ay inaatasan na lisanin ang lugar na ito sa loob ng 1 oras. Dalhin niyo ang inyong mga mahahalagang personal na gamit. 1 oras ang lumipas.
Ang eksena sa lobby ng The Pinnacle ay naging isang palabas. Si Marco, ang parehong lalaki na ilang buwan lang ang nakalipas ay hari ng lugar, ay ineskortan palabas ng mga security guard. Ang parehong mga guard na nagpalayas kay Liana dati. Sumunod sa kanya si Sabrina. Umiiyak ng malakas. Hila-hila ang dalawang maleta na puno ng kanyang mga designer bag. Hindi lang sa papel na bangkarot si Marco. Ngayon, literal na siyang nasa kalye. Bumalik sa puntong zero na nilikha niya para kay Liana. Sa mainit na bangketa sa harap ng lobby. Ang tunay na drama ay nagsisimula pa lang. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Tili ni Sabrina. Pinapalo ang dibdib ni Marco. Sabi mo mayaman ka. Sabi mo magaling ka. Manloloko ka lang pala. Si Marco, na nawala na ang lahat, ay ibinuhos ang natitirang galit sa nag-iisang target na natira. Kasalanan ko. Kasalanan mo. Sino ang humihingi ng Birkin bag bawat linggo? Sino ang humihingi ng bakasyon sa Amanpulo? Pinagastos mo ako. Linta. Linta. Napanganga si Sabrina. Ang kanilang away ay napakalakas na naging isang pampublikong palabas. Hindi nila namalayan na sa kabilang kalye. May isang taong nagre-record ng kanilang away gamit ang telepono. Hindi ako pumirma para dito. Tili ni Sabrina. Tapos na ako. Hila-hila niya ang kanyang maleta. Sinusubukang pumara ng taxi. Saan ka pupunta? Hindi ka mabubuhay nang wala ako. Pang-aasar ni Marco. Tingnan natin. Pumunta si Sabrina sa isang mamahaling hotel. Sinusubukang mag-book ng isang silid gamit ang unlimited credit card na ibinigay ni Marco. Pasensya na po. Ma'am. Declined. Malamig na sabi ng receptionist. Sinubukan niya ang isa pang card. Declined. Lahat ay declined. Hinarangan na ni Marco ang lahat. O ang bangko. Nagpanik si Sabrina. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan sa alta sosyedad. Girl. May problema ako. Pwedeng. Pinutol ang tawag. Tumawag siya sa iba. Hello. Mahina ang signal. Pinatay ang telepono. Hindi niya alam. Si Liana. Sa pamamagitan ng kanyang bagong network, ay hindi na kailangang gumawa ng kahit ano. Kinailangan lang ni Miguel na i-leak ang audit report ni Marco sa ilang mahahalagang tao. Ang balita na si Marco ay isang manloloko at si Sabrina, ang kabit na naugnay sa isang bangkaroteng manloloko, ay kumalat na sa lahat ng group chat ng mga elite sa Maynila. Siya ay toxic. Walang gustong makasama sa kanya. Nang gabing iyon, ang recording ng kanyang away kay Marco sa harap ng gusali ay naging viral sa mga lokal na chismis blog. Ang kanyang magandang mukha ay naugnay na ngayon sa bangkarota at murang drama. Tapos na ang kanyang karera bilang modelo. Sarado na ang mga pinto ng mataas na lipunan. Si Sabrina, na minsang naramdaman na nasa tuktok ng mundo, ay kailangan na ngayong ibenta ang kanyang mga tunay na bag. At ilang peke na natuklasan niyang ibinigay sa kanya ni Marco. Isa-isa. Para lang mabuhay. Bumalik sa kadilimang kinasusuklaman niya. 2 linggo pagkatapos ng pagsamsam. Nakaupo si Liana kasama si Miguel sa meeting room ng kanyang mansyon. Ang mesa ay puno na ngayon ng mga blueprint. Lahat ng ari-arian ng Marco Constructions ay naliquidate na. Imporma ni Miguel. Ang kanyang opisina. Ang kanyang mga kagamitan. At ang penthouse. Lahat ay sapat para mabayaran ang utang na 5 milyon. Kasama ang interes at mga legal na gastos. Mabuti. Sabi ni Liana. Ano ang gagawin natin sa penthouse? Maaari natin itong ibenta. Umiling si Liana. Hindi. Ibenta mo lahat ng mamahaling kasangkapan sa loob.
Hawanin mo ito. Pagkatapos, ibigay ang mga susi kay Ginoong Hernandez sa pamanabang. Sabihin mo sa kanila na ibigay ito bilang bonus na regalo kay Paolo. Nagtaas ng kilay si Miguel. Medyo nagulat sa bahid ng cynical na humor. Si Paolo. Ang bank teller. Deserve niya iyon. Siya ang unang tumulong sa akin. Sige po. Ma'am. At ang 2,000 ektarya? Itutuloy ba natin ang luxury development plan? Tumayo si Liana. Naglakad patungo sa malaking bintana. Tinitingnan ang hardin. Naalala niya ang sulat ng kanyang ama. Itayo mo ang sarili mong kaharian. Gustong magtayo ni Marco ng isang palasyo para sa mayayaman. Na ang mga taong tulad ko ay makikita lang mula sa labas ng gate. Sabi ni Liana. Gagawin ko ang kabaligtaran. Bumalik siya sa mesa at itinuro ang mga bagong blueprint. Magtatayo ako ng mga tahanan. Sabi niya na ang Reyes Legacy Holdings ay gagamitin ang unang 250 ektarya para magtayo ng disenteng mga subsidized na pabahay. Kumpleto sa isang paaralan at isang maliit na medical center. Para kanino? Tanong ni Miguel. Ngayon ay tunay na interesado. Para sa mga manggagawa sa ating mga nyugan. At para sa mga may-ari ng maliliit na supplier. Na halos masira ni Marco. Magkakaroon sila ng prioridad at mga espesyal na diskwento. At ang mga makinaryang nasamsam mula kay Marco. Gagamitin natin yan para itayo ang mga bahay na iyon. Sabi ni Liana na may bahagyang ngiti. Poetic justice. Tiningnan siya ni Miguel ang may hindi maitatagong paghanga. Hindi lang yan. Dagdag ni Liana. Sa isa pang 25 ektarya. Gusto kong magtayo ng isang training center. Ang Reyes Center. Isang pasilidad ng pagsasanay para sa modernong agribusiness. At pamamahala ng maliit na negosyo. Gusto kong ang mga taong tulad ng aking ama ay magkaroon ng pagkakataong magtagumpay. Nang hindi kailangang magtago. Hindi lang gumaganti si Liana. Nagtatayo siya ng isang legacy. Tapos na si Liana kay Marco. Pero ang batas ay hindi pa. Si Marco, na ngayon ay namumuhay ng mahirap sa isang shared apartment sa labas ng syudad, ay inakalang tapos na ang pinakamasama. Inakala niyang matapos mawala ang lahat kay Liana. Malaya na siya. Isang hapon. Habang kumakain ng instant noodles. May kumatok sa pinto. Pulis. Ginoong Marco. Inaaresto ka. Ano na naman to? Bayad na ang utang ko kay Liana. Hindi ito tungkol sa utang. Sabi ng opisyal. Ito ay tungkol sa paggamit ng substandard na materyales. Sa proyekto ng tulay sa isang probinsya. At tax fraud. Natigilan si Marco. Paano nila nalaman? Hindi niya alam na si Miguel. Sa ngalan ng isang kliyenteng nag-aalala sa kaligtasan ng publiko, ay nagpadala ng mga kopya ng doubling ledger ni Marco. At ang mga resulta ng lab sa mababang kalidad na semento. Sa piskal at sa GVC. Nagtayo siya ng tulay na maaaring gumuho. Sabi ni Liana kay Miguel. Maaaring makamatay ito ng mga tao. Hindi na ito tungkol sa kanya at sa akin. Tungkol na ito sa hustisya. Ang balita ng pag-aresto kay Marco ay isang lokal na headline. Elite developer. Bumagsak, di umano'y korupsyon at panluloko. Sa kanyang mansyon. Pinanood ni Liana ang balita sa malaking V. Tiningnan niya ang mukha ni Marco. Payat at galit. Habang dinadala palayo. Wala siyang naramdaman. Walang galit. Walang kasiyahan. Ang kabanatang iyon ay sa wakas ay sarado na. Pinatay niya ang sisi. Isang taon ang lumipas. Ang Reyes Legacy Holdings ay hindi na isang dormant at misteryosong kumpanya. Ang kumpanya ngayon ay isa sa mga bagong haligi ng ekonomiya sa rehiyon.
Binago ni Liana ang kanyang mga nyugan gamit ang mga sustainable na kasanayan. Tinaasan ang sahod ng mga manggagawa at nagtayo ng mga modernong pasilidad. Nagbukas na ang Reyes Training Center. At nagtapos na ang unang klase. Puno na ang unang yugto ng subsidized na pabahay. Hindi na tinatawag si Liana na Madam Director na may takot. Tinatawag siya ng mga matatandang manggagawa na Miss Liana T.O., anak ni Tomas. Nang may paggalang at pagmamahal. Nakatayo siya sa isang burol sa kanyang bukid. Tinitingnan ang berdeng kalawakan sa ilalim ng araw ng hapon. Hindi na siya ang gusgusing babae sa lobby ng The Pinnacle. O ang malamig na babae sa meeting room. Siya si Liana. Buo. May mga yabag na narinig sa likuran niya. Liana. Ang ganda ng tanawin. Sabi ni Miguel. Hindi na siya nakasuot ng formal na suit. Isang kaswal na linen shirt lang. Ngayon, mas madalas na siyang nasa probinsya kaysa sa Maynila. Sabi ni Liana. Ngumingiti ng isang taos pusong ngiti. Tinawag ito ng aking ama na isang angkla. Lumalabas na ang angkla na ito ay maaaring gamitin para magtayo ng maraming bagay. Naitayo mo na ang iyong kaharian. Liana. Sabi ni Miguel. Tayo. Pagtatama ni Liana. Tayo ang nagtayo nito. Ngumiti si Miguel. Ang team ko sa Maynila ay laging nagtatanong kung kailan ako babalik. Mukhang kailangan ko silang bigyan ng sagot. At ano ang iyong sagot? Tanong ni Liana. Tinitingnan siya. Hindi sumagot si Miguel gamit ang mga salita. Lumapit siya. Tiningnan si Liana. At pagkatapos ay inilahad ang kanyang kamay. Hindi na ako kailangan bilang isang konsultant. The cleaner daw. Hindi. Sagot ni Liana. Tinanggap ang kanyang kamay. Ang hawak ay matatag. Ngayon, kailangan kita bilang isang partner. Nakatayo sila roon. Pinapanood ang paglubog ng araw sa kanilang kaharian. Isang kaharian na hindi itinayo sa kasakiman o kasinungalingan, kundi sa mga guho ng pagkakanulo. At muling itinaas na may mga pundasyon ng katarungan at isang bagong legacy. Nagustuhan mo ba ang kwento? At saang lungsod ka nakikinig? Magkita-kita tayo sa mga komento. Ang kwento ni Liana ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali, may pag-asang bumangon. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, ano ang una mong gagawin? E-comment ang iyong sagot sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magbibigay inspirasyon. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong kwento ng buhay na lubos kong inirerekomenda. Marami pang iba sa aking channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kwento ng buhay, na may pagmamahal at paggalang.